May paparating na misil, nakalak na sa target ang radar, ilang segundo bago tumama. Pero, hindi pa rin lumulubog ang US aircraft carrier. Hindi sa laki o mga jet sa deck, kundi sa mga nakatagong sandata. Sa una pa lang, parang hindi mapipigilan ng mga barkong ito. Ang US aircraft carrier ang may pinakamalakas na air wing sa mundo. May hanggang 75 sasakyang panghimpapawid gaya ng F-35 stealth fighters Super Hornets, electronic warfare jets, at airborne radar platforms. Iyon pa lang ay ginagawa na silang pinakadominanteng puwersa pandagat sa makabagong digmaan. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit sila nananatiling buhay. Sa ilalim ng radar, literal, ang mga carrier na ito ay punong-puno ng mga sistema na dinisenyo para mag-detect, mag-jam, mag-intercept at magwasak ng mga paparating na banta bago pa man ito makarating sa barko. Makikita mo kung bakit walang makabagong hukbong dagat ang nakalubog ng isa kapag nakita mong nagtutulungan ang mga nakatagong sandata. Tingnan natin ang 5 pangunahing nakatagong sandata ng US carriers at kung paano sila nagbubuo ng mas matibay na depensa kapag pinagsama. Ngayon, ang unang sandata sa ating listahan ay ang sentro ng lahat ng depensa ng carrier, ang Ship Self-Defense System o SSDS. Ganito kasi yan, kahit gaano kalakas ang kanilang opensibong lakas sa deck, kailangan pa rin ng mga dambuhalang barkong pandigma na ito na may bigat na 100,000 tonelada na maprotektahan ang kanilang sarili laban sa paparating ng mga misil, drone at torpedo. Oo, pwedeng magpalipad ng fighter na may air-to-air missiles para depensa sa mga banta. Ang tinatawag na Ready 5 FA-18EF Super Hornets o F-35C Lightning II ay may gasolina, armas, at piloto na handa para sa ganitong sitwasyon at kayang makalipad sa loob ng 5 minuto. Pero paano kung wala kang 5 minuto? Paano kung inaatake ang carrier ng maraming kalabang di kayang harapin agad ng Ready 5 fighters? Kung ganon, panahon na para magseryoso. Maraming antas ng depensang mga US carrier na pinangungunahan ng SSDS. Bukod sa pagdepensa sa US carrier, ito rin ang pangunahing combat system para sa depensang panghimpapawid at kontramisil sa madalaking amphibious na barko, lalo na kung wala silang Aegis system. Tingnan natin kung anong ginagawa nito. Pinagsasama at kinokoordina ng SSDS ang lahat ng sensor, armas, at countermeasure ng barkong carrier. Ang proseso ng pagtuklas, pagsubaybay at pagsusuri. Dahil sa mga sensor at armas ng barko, kaya nitong otomatikong tumugon agad sa mga banta tulad ng anti-ship cruise missiles, eroplano at drone. Sa totoo lang, mas mabilis at mas eksaktong kaya nitong harapin ang mga paparating na banta kaysa sa tao. Tulad ng maisip mo, malaking teknolohiya at inhenyeriya ang kailangan para mapagana ang ganitong komplikadong sistema, lalo sa galing ng pagkakagawa nito. Tingnan ng otomatikong kontrol sa pagpapaputok na pinapatakbo ng datos mula sa mga sensor. Ang pagsasama ng iba't ibang aktibo at pasibong sensor ng barko para maging magkakaugnay ay isang teknikal na katalinuhan. Ang mga sensor na nasa loob ng isang US carrier ay karaniwang kinabibilangan ng ANSPS-40, Sham Air Search Radar, isang SPS-40, 8E, at G3 Dimensional Air Search Radar, isang SBQ-SIAM B Horizon Search Radar, isang SPS-67, Surface Search Radar, isang SPS-73, Surface Search Navigation Radar System, isang SLQ-32, Electronic Warfare System, Centralized Identification Friend or Foe o CIFF System, at ang Dual Band Spy 3 at Spy 4 radars sa mga barkong Ford class. Sakop na halos lahat ng aspeto niyan. Hindi pinapahusay ng SSDS ang kakayahan ng bawat sensor na ito. Sa halip, pinagsasama nito ang parehong aktibo at pasibong mga sensor sa isang pinagsamang track. Kaya pa nitong subaybayan ng datos mula sa mga sensor ng iba pang barko o eroplano sa fleet at mula sa mga sensor sa lupa gamit ang Cooperative Engagement Capability o CEC at pagsamahin yun sa datos na nasa barko. Maraming benepisyo ang ganitong setup. Malaki ang tulong ng isang track sa otomatikong pagsubaybay ng target, lalo na kontra cruise missile. Nagbibigay ito ng mas mabilis na reaksyon sa aktwal na labanan. Sobrang kapaki-pakinabang, pero ang mabilis na pagtukoy at pagsubaybay ay unang bahagi lang ng SSDS. Heto pa ang iba nitong benepisyo. Kapag nalock na nito ang mga target, otomatiko nitong mapipili ang tamang mga sandata para labanan ng mga iyon at pagkatapos ay paputukin. Kinokontrol ng SSDS lahat ng mga sandatang pisikal na pangharang sa carrier na tatalakayin natin mamaya.
Kinokontrol din nito ang mga hindi pisikal na opsyon sa depensa, tulad ng pagpapakawala ng pain o paggamit ng electronic warfare ng carrier para i-jam ang mga papalapit na projectile. Tulad ng karamihan sa mga sandata ng US, ang SSDS ay regular na sumasailalim sa mga pagbabago at pag-upgrade upang makasabay sa pabago-bagong banta. Ang kasalukuyang bersyon ay ang SSDS Mark II na may 6 na variant, mula Mod 1 hanggang Mod 6, na iniangkop para sa iba't ibang klase ng barko. Ang 10 Nimitz-class carrier ng USS ay gumagamit ng Mod 1, habang ang Mod 6 ay para sa mga Ford-class carrier. Ngayon, may bagong configuration na kasalukuyan inilalabas na tinatawag na SSDS Baseline 12. Kasama ng iba pang mga advanced na upgrade, ang bagong configuration ay pinagsasama ang SPY-6 V2 V3 Enterprise Air Surveillance Radar o EASR. Kasama rin dito ang pinahusay na cybersecurity at virtualized system architecture para sa mas mahusay na tibay at kahandaan. Isinama rin dito ang pangalawang nakakabiganing lihim na sandata sa mga carrier ng US sa ating listahan, ang bagong Surface Electronic Warfare Improvement Program o CWIP Block 3. Ang sistemang ito, na kilala rin bilang ANSLQ-32V7, ay nagdadala ng mga makabagong kakayahan sa electronic attack sa lumang ANSLQ-32 Electronic Warfare System ng mga carrier ng US. Ang Electronic Warfare o EW ay siyempre ang proseso ng panggugulo sa mga signal na gumagabay at kumokontrol sa mga paparating na banta ng kalaban upang sila ay magkamali ng target, masira o mahuli. Bukod sa depensibong papel, ginagamit din ng EW sa opensiba para bulagin ang radar ng kalaban at lituin ang missile at drone ng air defense. Ang ANSLQ-32 EW Suite, na karaniwang kilala bilang SLIC-32, ang pangunahing sistema ng EW na ginagamit sa mga barko ng US Navy mula pa ng huling bahagi ng dekada 70, kabilang na sa lahat ng US carriers. Nagbibigay ito ng maagang pag-detect, pagsusuri ng signal, babala, at proteksyon laban sa anti-ship missile gamit ang buong frequency ng banta, agarang azimuth coverage, 100% posibilidad ng pag-intercept, at sabayang pagtugon sa maraming banta. Makinis na ito, gaya ng inaasahan sa EW Suite, at mas imiangat pa ng ilang antas ng bagong CHWIP Block 3 upgrade ang husay nito. Parang may tumapong langis sa malinis na dalampasigan. Ang CHWIP Block 3 upgrade ay nagbibigay sa mga carrier ng soft kill at unlimited magazine laban sa anti-ship cruise missile at radio-guided na banta nang hindi inuubos ang mga pisikal na interceptor. Ibig sabihin, matitipid ng carrier ang mahal at kakaunting kinetic na sandata para sa opensiba, imbes na gamitin sa pagpabagsak ng mas murang drone. Ang radar ng sistema na Active Electronically Scanned Array o ESA ay gumagamit ng gallium nitride antenna para sa malakas na wideband jamming na may 360 degreeng saklaw. Ang saklaw at lakas ng pinalawak, nakakayahang ito sa pagtuklas, ay nagbubukas ng mas malawak na hanay ng tumpak at umaangkop na mga tugon sa nagbabagong mga banta. Classified ang eksaktong distansya kung saan natutukoy at nalalabanan ng pinakabagong upgrade ang mga target. Sapat nang sabihin na natutukoy ng sistema ang mga eroplano at missile radar seekers bago pa nila makita ang barko. Ito ay dahil sa mataas na sensitivity ng CWIP block, 3 receivers at mas malawak na frequency coverage na maaring umabot hanggang 40 GHz kabilang ang millimeter wave bands. Ang malawak na saklaw ay nagbibigay daan sa napakaagang babala at pag-target sa mga banta tulad ng radar-guided anti-ship missiles. Maharing magtrabaho ang Block 3 kasama ang Block 2 suite na nagbibigay ng koordinadong jamming gamit ang isang pinagsama-samang sistema para sa pagtuklas, pagsusuri at mga aktibong kontrahakbang. Sa EW Suite, talagang kahanga-hanga ito. Pero mas gumaganda pa ito. Ang ESA Array ay nagbibigay daan sa Block 3 na lumikha ng pencil beam para sa eksaktong long-range electronic attack. Kayang gambalain o linlangin ng mga beam ang maraming paparating na missile seeker at targeting radar ng sabay-sabay na nakakagulo sa guidance system ng kalaban hanggang radar horizon at lampas pa. Malaking tulong yan hindi lang sa pagdepensa ng carrier, kundi pati na rin sa magkakaugnay na depensa ng buong fleet. Ang QUIP Block 3 ay dinisenyo para mas malalim na integrasyon sa iba pang sistema, pati na sa mga hindi pa nade-develop. Sinusuportahan nito ang SIGINT, komunikasyon, at radar gamit ang software-defined open architecture, kaya madali itong maisama ng US sa distributed maritime operations at maiugnay sa all-domain command and control environments. Sinusuportahan ng QUIP Block 3 ang integrasyon ng AI, cognitive electronic warfare, at cyber effects laban sa mga bagong banta gaya ng drone swarm.
Higit pa rito, nag-aalok ito ng real-time na pagsusuri ng performance gamit ang Sparta algorithms, kaya tuloy-tuloy na na-optimize ng SSDS ang bisa ng mga countermeasure. Maring hindi ito ang pinakakaakit-akitasan data kumpara sa, halimbawa, isang stealth bomber, pero sa panahon na yon ng lalong nagiging technological na digmaan, maring ito ang pinakamahalagang bahagi ng depensa ng isang US carrier. Maaari mo itong ituring na pangalawang layer sa likod ng SSDS brain ang may pinakamalawak na abot. Ngayon, pag-usapan natin ang firepower at lumipat tayo sa ikatlong sandata sa ating listahan, ang RIM-116, Rolling Airframe Missile o RAM. Ang RIM-116 ay isang magaan, mabilis tumugon na fire-and-forget surface-to-air missile na makatuwang na dinevelop ng US at Germany. Mahalaga itong point defense system para sa mga barko, dinisenyo para sirain ng anti-ship cruise missile, drone, eroplano, at ibang asymmetric na banta sa malapitan. Hindi ito pangkaraniwang missile. Ang kasikatan nito ay sapat na patunay. Unang na-deploy noong 1900, 92 ang tatlong makakaibang variant. RIM-116 o Block 0, 116B o Block 1, at 116C o Block 2 ay ginagamit na sa mahigit 100 barko sa US, Aleman, Hapon, Timog Korea, Griego, Turko, Ehipto, Saudi Arabia, UAE, Mexico, at iba pang kaalyadong hukbong dagat. Kasama rito ang pag-deploy nito sa lahat ng US supercarrier, kung saan nagsisilbi ito bilang huling linya ng depensa. Ang Block 2 variant na kasalukuyang nasa serial na produksyon ay may habang 9.45 talampakan diameter, na 6.25 pulgada wingspan, na 12.65 pulgada, at may bigat na kulang lang sa 175 libra. Naglalakbay ito sa hindi isiniwalat na supersonic na bilis, may saklaw na bahagyang mahigit o bahagyang kulang sa 6 na milya, depende sa variant, at may dalang high explosive blast fragmentation warhead na 7.9 libra ang bigat ng pampasabog. Hindi karaniwan para sa mga misil. Nag-aalok din ito ng 3 guidance modes: passive RFIR, IR lang, o dual mode, ibig sabihin RF at IR. Kadalasan, passive RF homing ang gamit ito para sundan ang mga radar threat, tapos lumilipat sa IR sa huling yugto. Ibig sabihin, malamang tatamaan pa rin ng RIM-100 at 16 ang target kahit tumigil sa paglalabas ng radar signal ang banta. Dahil may tunay itong fire-and-forget na kakayahan. Hindi nito kailangan ng radar illumination o gabay mula sa barko matapos ilunsad, kaya nababawasan ang electronic signature at trabaho ng SSDS. Ang missile ay inilulunsad mula sa Mk-49 Guided Missile Launching System at kayang umatake ng mga target sa loob lamang ng ilang segundo matapos matukoy, na mahalaga para sa papel nito bilang huling linya ng depensa. Ang Mk-49 ay kasya sa masisikip na carrier deck nang walang malalaking pagbabago at kayang magpaputok ng 21 RIM-116 sabay-sabay. Ibig sabihin ay kaya nitong harapin ang maraming banta agad-agad. Hindi may kakaila. Mahalaga ang mga kataniyang ito dahil ginagawang epektibo ng RIM-100 at 16 laban sa mga misail na mababa ang lipad na mahirap subaybayan at tamaan. Ang rolling airframe na disenyo ng missile ang nagbibigay dito ng liksi at tumpak na paggabay. Umiikot ang RIM-100 at 16 habang lumilipad. Kaya-kaya ng mga canard nitong kontrolin sa lahat ng direksyon gamit ang kaunting gumagalaw na bahagi. 4 ang canard ng Block 2 para sa dagdag na kontrol. Samantalang, 2 lang ang naunang bersyon. Ang pag-ikot ng missile ay nagpapahintulot dito na gumawa ng mabilis at matitinding high-G na liko para harangin ng mabilis at maliksing banta gaya ng supersonic na anti-ship missile. Ngunit ang pag-ikot ay nakakatulong din sa paggabay ng mas tumpak. Tinutulungan ng pag-ikot ang passive RF seeker ng missile na matukoy ang direksyon ng radar emissions sa pamamagitan ng pagtanggap ng signal sa iba't ibang anggulo. Kadalasan, kailangan mo ng mabigat, mahal, at komplikadong multiplane sensors para dito. Ang pag-ikot ay nag-aalis ng pangangailangan sa mga iyon, kaya mas mura at mas maliksi ang RIM-116. Pero dahil advanced high-end na misil ang usapan, ganito ang ibig sabihin ng mura. Ang RIM-116 ay nasa halagang $900,000 kada isa. Hindi pa kasama ang gasto sa barko, maintenance at tauhan. Dahil sa naiulat na 75% kill rate, masasabi talagang sulit ang presyo nito. Ito ang huling linya ng depensa ng carrier. At gaya ng siguro napansin mo, dito sa military show,
hindi lang namin inuulit-ulit ang parehong mga anggulo sa parehong mga kwento, gaya ng karaniwang military focus channel. Sumisid kami ng malalim para maibigay sa iyo ang mga mahahalagang katotohanan at analysis para maintindihan mo ito. Kaya mag-subscribe ka na sa channel para sa pinakamahusay na military coverage sa YouTube. Kung ikukumpara sa Rimisang Daan at 16 ang ika-4 nating nakatagong super weapon sa US carrier, ay nasa kabilang dulo ng defense spectrum. Ngayon, ang unang linya ng depensa ng carrier ay mula sa long-range missile gaya ng SM-2 at SM-6 na pinapaputok ng mga warship kasama ng carrier group. Mula sa pananaw ng depensa, iyan mismo ang dahilan kung bakit kasama sa grupo ang mga tulad ng Arleigh-Burke-class destroyers. Pero sa mismong carrier, ang ESSM Block II ang pinaka-long-range na kinetic weapon system na naka-install dito at pumapangalawa sa pinakamalayo. Kaya, magkompromiso tayo at tawagin natin itong medium-range point defense ng carrier. Ang ESSM Block II o sa buong pangalan nito, ang Raytheon RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile Block II ay isang medium-range na shipborne interceptor na dinevelop ng Raytheon para sa US Navy at mga kaalyado ng NATO. Ginamit simula 2020. Ito ang pinakabagong bersyon ng Sea Sparrow program ng NATO na dinisenyo laban sa iba't ibang banta sa himpapawid, kabilang ang maneuvering supersonic anti-ship missiles. Ito ay nasa full-rate production na at ginagamit na ng US, Australia, Canada, Denmark, Netherlands, Norway, Turkey, at iba pang mga bansa ng NATO. Ang Block 2 ay may active X-band radar seeker na pinagsama sa semi-active mode, kaya kayang tamaan ng target kahit hindi tuloy-tuloy na inilawan ng fire control radar ng launch platform. Katulad ng RIM-100 at 16 pinapalakas ng terminal homing mode na ito, ang kakayahan sa matitinding labanan at maraming banta, kaya mas epektibo ang ESSM laban sa drone swarm, mababang lipad na anti-ship missiles at mabilis na patrol boats. Ang malaking pagkakaiba kumpara sa Rimisang Daan at 16 ay ang ESSM Block II ay may abot na humigit kumulang 27 nautical miles at may mas malaking payload, isang 86 pound na blast fragmentation warhead na may proximity fuse. Ang dagdag na abot na yon, kasabay ng parehong uri ng high-tech na mga tampok tulad ng RIM, 100 at 16 ang dahilan kung bakit ang ESSM Block II ay napakainam bilang medium-range point defense ng carrier. Para sa karamihan ng mga barkong pandigma ng US, ang Block 2 ay dinisenyo para mailagay ng tiga-4 sa isang selda ng Mk-41 vertical launch system. Sa US carriers, inilulunsad ang mga ito mula sa Mk-29 guided missile launching systems. May 8 cell launcher sa deck na dinisenyo para sa ESSM. Karamihan sa mga carrier ay may 2 Mk-20 launcher, kaya may kabuuang 16 na ESSM missile para sa point defense. Malakas ang firepower para mapatumba ang banta na makalusot sa long-range missile defenses ng carrier group. Ngunit baka kulang ang 16 na missile laban sa maraming drone o missile swarm. Kaya mahalagang ikalima at huling lihim na sandata ng carrier. Coyote at Roadrunner M-Interceptor drones. Ang mga sistemang ito ang sumasagot sa isa sa pinakamahalagang tanong sa makabagong drone warfare, ang cost-to-kill ratio. Hindi praktikal na pabagsakin ang mga paparating na drone na nagkakahalaga ng $30,000 gamit ang mga missile na mas mahal pa ng ilang ulit. Kung may $30,000 na drone na patungo sa napakahalagang target, kung saan ang posibleng pinsala ay aabot sa maraming milyon, kung hindi man bilyon, makatuwiran pa rin gumamit ng $1,000,000 na missile para pabagsakin ito. Paano kung may paparating na murang, delikado, at madaling magmanyobra ng mga drone? Kung gagamitin mo lahat ng mamahaling missile para pabagsakin sila, baka hindi mo pa rin mapabagsak lahat at maubos pa depensa mo. Para sagutin ito, dapat nating tingnan ang Ukraine. Sa gabi-gabing pagharap ng mga Ukrainian sa malalaking grupo ng Russian Shahid Geron drones, sa loob ng ilang taon, sila ang mas nakakaalam ng problema at nakabuo ng matalinong solusyon. Gamitin din ang drone para pabagsakin ng ibang drone. Ngayon, ginaya na ito ng buong mundo. Patuloy na lumalaki ang banta ng mga grupo ng drone sa US carrier fleet. Naranasan ito ng US noong 2025 sa Operation Rough Rider laban sa Yemeni Houthi. Kaya napagpasyahan nilang gumamit ng parehong paraan ng paglaban tulad ng mga Ukrainian. Nagdesisyon silang gamitin ang US-made interceptor drones para protektahan ang fleet. Pinili ang Roadrunner M ng Anduril at Coyote Block II interceptor ng Raytheon bilang unang isasama. Ang Coyote Block 23 NK
ay isang tube-launched, jet-powered na loitering interceptor na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100,000 hanggang $125,000 bawat isa. Ang Block 1 ay may 3 talampakang haba, halos 5 talampakan ang lapad ng pakpak, 13 librang bigat at kayang lumipad ng 1 oras. Hindi tinukoy ang detalye para sa Blocks 2 at 3, pero umaabot ito ng 300 at 45 milya kada oras. Mas mataas kaysa Block 1 na 63 hanggang 80 milya kada oras at may saklaw na 9 na milya. Inangkop ang mga sumunod na bersyon para magamit sa barko dahil sa rocket-assisted canister launch ng Coyote. Depende sa bersyon, kayang labanan ng Coyote ang mga drone gamit ang 4 librang blast fragmentation warhead o non-kinetic payload na posibleng high-power microwave o electromagnetic pulse. Ang non-kinetic na Block 3 NK ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa malapitang pagharang sa itaas ng carrier. Karaniwan, kapag kinetic ang tumama, sumasabog ang warhead ng paparating na drone na posibleng magdulot ng pinsala mula sa mga shrapnel sa ibaba. Sa kasong ito ay sa deck. Ang Block 3 NK ay nagpapabagsak ng mga kalabang drone habang dumaraan sa tabi ng mga ito, kahit walang pagsabog o banggaan. Mas maganda pa, matapos ang misyon, bumabalik ito, nasasalo sa lambat at magagamit muli, tulad ng kinetic interceptor. Dinisenyong mga yon para sumabog sa pagtama. Medyo mahirap makuha ang eksaktong detalye ng Roadrunner M ni Anderil. 5 talampakan ng haba at pinapagana ng 2 maliit na turbojet na may thrust vectoring. May high explosive warhead ito na may 3 beses na mas malaking payload, 10 beses na mas malayo ang effective range, at 3 beses na mas mataas ang G-force maneuverability kumpara sa iba sa merkado ayon sa press release ng kumpanya. Sa humigit kumulang $500,000 bawat isa, mas mahal ito ng malaki kumpara sa Coyote. Di tulad ng karamihan sa kinetic interceptors, ang reusable na jet-powered interceptor na ito ay pwedeng bumalik sa base kung hindi ginamit, kaya nababawasan ang gastos. Di gaya ng canister launch Coyote, ang Roadrunner ay lumilipad ng patayo mula sa isang autonomous nest hangar. Kapag nakansela ang misyon, pwede itong bumalik at mag-landing patayo gamit ang flip-down na paa para magamit ulit. Walang duda, pinili ng Navy ang Coyote 3NK at Roadrunner M bilang interceptor drones dahil sa kakayahan nilang magamit muli. Parehong natugunan ng 2 sistema ang pangunahing pangangailangan na magbigay ng layered at matipid na depensa laban sa mga grupo ng drone sa mas mababang halaga kumpara sa tradisyonal na mga misil. Ang ESSM Block 2 ay nagkakahalaga ng halos $1.5 milyong bawat isa. Ang SM-2 missiles ay mga 2 milyon at ang SM-6 missiles ay higit sa 4 na milyon bawat isa. Ang Roadrunner M ay halos kalahati ng presyo ng isang RIM 116 at 3 beses na mas mura kaysa sa ESSM Block 2. At ang Coyote ay 34 na beses na mas mura pa roon. Malinaw na ang sagot. Pero may isang sagaba lang kahit sa listahan natin. Hindi direktang nakakabit sa US carrier ang mga Coyote at Roadrunner M system. Di tulad ng ibang sandatang ipinakita natin. Sa halip, ikinakabit ang mga ito sa mga Alibert-class destroyer na kasama ng US carrier sa carrier strike groups. Gayunpaman, hindi nababawasan ang bisa nila sa pagtatanggol sa karyera. Maaring nasa area na sila kapag ang strike group ay nasa isang mapanganib na lugar at pagkatapos ay itatalaga sa anumang paparating na banta na matutukoy, kaya nababawasan ang oras ng pagtugon. Mula sa preemptive na posisyon, mabilis silang makakamanobra para harangin ang itinalagang target o umikot hanggang may matukoy at lumapag muli sa barkong pinablunsaran kung wala. Hindi pa malinaw ngayon kung may alinman sa 2 drone ang kayang kontrolin ng SSDS ng carrier. Malamang na magkahiwalay ang pagpapatakbo ng 2 sistema o may sariling fire control systems ang mga destroyer sa halip na sentral na pinamamahalaan mula sa carrier. Kung pagsamahin ang 5 nakatagong armas, makakabuo ng multi-layered depensa na magpoprotekta sa mga carrier laban sa paparating na banta. Kailangang lampasan ng mga bantang yon ang mga long-range missile ng mga destroyer na kasama ng carrier na nakakasagupa sa mga ito mula sa layong aabot sa 200 milya. Pagkatapos, kailangan pa nilang lampasan ng CWIP, Block 3 signal jamming at direktang electronic attack mula sa ulampas abot tanaw. Kung makalusot sila sa jamming, susunod nilang haharapin ang ESSM Block 2 mula 27 milya ang layo. At kung makalusot pa sila, andyan naman ang RIM. 116 at interceptor drone para tapusin sila. Kaya halos imposibleng palubugin ang US aircraft carrier dahil kailangan munang lampasan ang lahat ng patong-patong na nakatagong
ngunit nakamamanghang sandata bago ito subukan. Maaring naluluma na ang makapangyarihang aircraft carrier. Panurin ang video para malaman kung bakit at salamat sa panonood.